So linawin natin, hindi dahil lang sa may number sila, although hindi daw kasing dami. In other words, less than 215. Yung nauna, yung last year, 215 signatures po yon. At umabot pa, mga kababayan, na 245. Kasi may mga humabol pang pumirma. So ang ibig sabihin ni Zamora, we have the numbers enough to impeach Sara Duterte. May 106 sila or more than 106. So sabihin natin mga kababayan na baka a little less than 200 members ng Congress ang pumirma. Kasi nakita nila sufficient siya in form and in substance at malakas yung probable cause mga kababayan. Madaling sabi, malakas yung kaso. Hello po mga kababayan, si Dante Marapilla. Sabi po ng Kongreso na yung Justice Panel ng Congress, tiwala sila, they have the numbers para ma-impeach si Sara. Kaya pala niya Mr. Maravillas, ayaw nang mag-participate si Sara sa Congress. Sigurado na sila na ang kampo ni Sara, sigurado na ganon pa rin ang resulta. Ma-impeach si Sara talaga sa Congress. Ito yung sabi ni House Justice Panel member San Juan City Representative Isabel Zamora. We have the numbers niya to impeach Sara Duterte. Diyan ko yung kanyang sinabi dito sa Saturday News Forum ng Congress. Pakinggan natin. Okay, because people or the congressmen have read the complaints. And, well, they believe that that we are correct in declaring it to be sufficient in form, sufficient in substance, and that the affidavits or the annexes to the complaints are sufficient to show that there is probable cause. Of course, like we said, we will still have to go through the Committee on Justice hearing to declare probable cause. So, ayun po. Ang tanong po kanina, if we have the numbers. In fact, like I said earlier, I admit that there are qualms, that there are concerns by some of the congressmen, or maybe a lot of them, and I will admit to you that the numbers are not as much as the numbers last year. But people still believe in the charges. So yun po. So linawin natin, hindi dahil lang sa may number sila, although hindi daw kasing dami. In other words, less than 215. Yung nauna, yung last year, 215 signatures po yon. At umabot pa, mga kababayan, na 245. Kasi may mga humabol pang pumirma. So ang ibig sabihin ni Zamora, we have the numbers enough to impeach Sara Duterte. May 106 sila or more than 106. So sabihin natin mga kababayan na baka a little less than 200 members ng Congress ang pumirma. Kasi nakita nila sufficient siya in form and in substance at malakas yung probable cause mga kababayan. Madaling sabi, malakas yung kaso. Talaga naman po mga kababayan, malakas yung kaso. Kasi kung hindi malakas yung kaso, hindi po tatakbo mga kababayan sa Supreme Court para i-technical uli yung kampo ni Sara Duterte. At hindi mag-hire siya ng 16 na mga abogado na tututok sa impeachment sa Congress at sa Senado, saka sa Supreme Court, additional siyam na mga abogado, 25 na lahat. O diba, mga kababayan? 25 lawyers ay nagtutulong-tulong para ipagtanggol si Sara Duterte.
sa number ng kanilang abogado, that is a clear indication of a strong case laban sa Vice Presidente, mga kababayan. Di anya Mr. Maravillas, ang masasabi mo sa petisyon na final ng kampo ni Sara Duterte? Sabi ng mga legal analyst po, yung petition against the House impeachment process is built on false premise. Ganon din yung sabi ng mga members ng Justice Panel. Isa totoo lang, mga kababayan, lumalabas na yung petition is asking the court to paralyze Congress. Yun ang objective, mga kababayan, ng kampo ni Sara. Gusto na nilang i-paralyze yung Kongreso. Kapunin yung Kongreso, mga kababayan. The petition filed, mga kababayan, ng grupo ni Atty. Torion is not just questioning procedure. It is asking the Supreme Court, mga kababayan, na itigil na yung hearing, patahimikin yung mga witnesses, harangin yung mga subpenas na inisyu ng Supreme Court o ng Congress, Justice Panel, and totally freeze the impeachment process, mga kababayan. Yun ang epekto nun. Pag pinagbigyan, mga kababayan, ng Korte Suprema. So in plain terms, gusto nilang pigilan ang katotohanan bago pa man ito lumabas. Yung kanilang argumento, mga kababayan, bumabagsak siya on first contact with reality. Base, mga kababayan, sa kanilang claim na kung ang reklamo daw, yung impeachment complaint, ay mahina, you cannot strengthen it through hearings. That sounds neat, mga kababayan. Pero sabi ng mga legal experts at pati ng Justice Panel, that is legally wrong. Ang reality, mga kababayan, sabi nila, you cannot determine if a complaint is weak without examining evidence and hearing from the witnesses. And that is exactly, mga kababayan, why hearing exists. Kaya kailangan na yung pagdinig. Kasi without hearings, mga kababayan, yung impeachment magiging haka-haka lang. Magiging guesswork lang, mga kababayan. Or worse, blind dismissal. Kaya kailangan pong mag-hearing para makita po kung may probable cause. So ang gustong mangyari ng kampo ni Sara Duterte, yung impeachment complaint should be decided on paperwork alone. The petition, mga kababayan, tries to turn the impeachment into a technical pleading exercise, like dismissing a case for lack of form. Sabi ng mga legal observers, mga kababayan, that is not how the Constitution works. Kasi nga po, yung impeachment mismo, isa siyang fact-finding process. A truth-seeking function. At isa siya po, mga kababayan, na constitutional duty ng ating Kongreso. Madaling sabi po, hindi ito papel-papilang. Tama? Totoong tao, totoong ebidensya dapat, at totoong accountability ang dapat na mangyari. So malinaw, mga kababayan, na ang subpenas are not abused. Doon natataranta, mga kababayan, ng kampo ni Sara Duterte kasi pinapasubpena yung mga dokumento sa SALN, pati mga testigo, mga kababayan. Kaya gusto nilang ipatigil sa pamamagitan ng pagpetisyon uli sa Supreme Court. Subpenas are not abuse. They are accountability.
yung petition inaatake, mga kababayan, yung subpena as if they are illegal. May kapangyarihan po na magsubpena yung panel. So, that is misleading. Ang mga subpenas, mga kababayan, are standard legal tool na ginagamit po sa korte, sa Congress, sa kanilang mga pag-iimbestiga, sa investigations. Isa siya, mga kababayan, na essential tool para i-uncover ang katotohanan, to uncover facts, mga kababayan. So hindi po pwedeng mag-imbestiga kung ayaw mong malaman ang totoo. So sabi po ng Justice Panel at mga legal experts, malinaw naman anya sa ating konstitusyon. The Constitution is clear and it's not on their side, mga kababayan. The Constitution gives the House the exclusive power, mga kababayan. Lagi na itong napag-uusapan, the exclusive power to initiate impeachment. Kasama dyan yung pag-hold ng mga hearings, pag-gather ng mga ebidensya, at yung pag-determine ng tinatawag na probable cause. And the court has always respected this boundary, mga kababayan. And what the petition is asking is dangerous, napaka-peligroso, mga kababayan nito, na ipaubaya sa Korte Suprema yung proseso na malinaw na ibinigay, mga kababayan, sa Kongreso. So malinaw, mga kababayan, walang grave abuse tulad ng sinasabi nila. Only proper process. To win, they must prove grave abuse of discretion. Meaning, arbitrary and capricious action. Pero what's happening? There are hearings, there is due process. There is opportunity to be heard. Kaya nga ini-invite si Sara, pati yung mga abogado. Ayaw nila. O diba, mga kababayan? Bakit? So ang mga nangyari ngayon is the opposite of abuse. That is supposed the action, or that is how the system is supposed to work, mga kababayan. So, their bias argument, mga kababayan, sa tingin natin is a legal dead end. They say, yung ating mga lawmakers daw ay biased because they supported impeachment. Ngayon, linawin natin, mga kababayan. Yung impeachment po is political by design. So if that argument is accepted, no legislator can participate. No impeachment can ever proceed. That is not a legal principle, sabi ng mga legal experts, mga kababayan. That is a shutdown mechanism. Now, what this petition is all about is strip away the legal language, and this is what remains. Stop the process before facts come out. Because once documents are produced, witnesses testify, evidence examined, the narrative changes. So, ang bottom line, mga kababayan, itong petition na to, malinaw na misreads the Constitution, distorts the impeachment process, and asks the courts to overstep its limits. In effect, ganon ang gustong mangyari ng kampo ni Sara Duterte, mga kababayan. And most importantly, it tries to replace truth-seeking with technical escape. Yan ang malinaw, mga kababayan. So hindi mo pwedeng husgahan kung mahina ang kaso, pero ayaw mong tingnan yung mga ebidensya. Ang pagdinig, mga kababayan, hindi yan pang-aabuso. Nililabel nilang harassment daw. Ito po ay paghanap ng katotohanan. So ang gusto nilang mangyari, gusto nilang ihinto ang proseso bago pa man lumabas ang katotohanan. Gusto nilang i-cover up, yun po ang malinaw. Impeachment po is not a paperwork, it is accountability.
Kasi po kung walang hearing, walang katotohanan. Kung walang katotohanan, walang hustisya. So ano ang malinaw po dito sa petisyon ng kampo ni Sara Duterte? Ayaw nila ng hearing kasi ayaw nila po ng katotohanan. Or ayaw nila lumabas ang katotohanan. Should, hypothetical, pero kailangan harapin natin dahil possibility ito, no? Should the Supreme Court issue a TRO, is it Press con po possible siya, for the- Saturday News Forum. the committee to send the Sa complaint Congress. to the plenary for decision, and ultimately the plenary, the House, issues the articles of impeachment. Dali ng diretso. Actually, yun ang kinakatakutan naman talaga ng kampo ni Sara magkaroon ng yung tinatawag ng mini trial dun sa committee. Dahil doon pa lang matatali na kamay ng Senado, maglalabasan na yung mga Correct. ebidensya. I wrote that in my previous column. Matatalian sila sa kamay, haharangin nila yan. Just to extend further, kasi it will be my topic this coming Monday. Ako po, personally, I don't want to preempt what the Supreme Court will do, especially since abogado po ako at ayoko pong pangunahan ng Supreme Court. Pareho po kaming abogado. We respect the Supreme Court and give high reverence to them. Ayaw magsalita nila. Ako na lang magsabi dahil hindi naman ako abogado Ayan nyo na, kung sino man magalit dyan, di sabihin. Okay. Sige, si attorney, yung unang impeachment complaint last year, hindi raw sumunod sa due process. Kasi pinadala agad sa Senado, dumiretso. Ngayon, kino-question naman yung mini trial na nagaganap. Kung noong nakaraan, due process, wala. Ngayon naman, ang inireklamo nila is overdue process. Nasobra na ng due process Kinontra pa rin. Yun nga po doon nga po kami nagtataka. Last year, masyado raw mabilis. Ngayon na Hindi binilisan. pinagdahan-dahan and to the letter ang pagsunod sa rules. Gustong ipatigil uli. Ngayon, ka-question din nila, parang saan nyo ba gusto lumugar ang House Committee? Di ba po? Ma'am, Attorney Dina, sa pagtataya po ninyo dun sa mga ebidensya na ipipresenta sa Kamara sa mga sandaling ito, siguro hindi man kayo privy kasi hindi naman kayo bahagi ng Kamara kundi bilang isang private lawyer. Gusto lang po naming malaman, pumasa ba sa threshold ng impeachment yung mga ebidensyang ito to warrant yung pagpapatuloy ng kaso? Ang pagkaintindi ko po, sufficient, there is already a finding of sufficiency in form and substance. Kung base sa, may kwento ba with specifics kung ano yung ginawa po ni VP. At pagkaintindi ko rin po, may mga ebidensyang mga naka-attach. They're doing the probable cause hearings now para nga ma-determine totoo ba itong mga naka-attach na to, tama ba? Diba? Pagbigyan natin ng House Committee on Justice to do that para meron silang personal determination of whether they believe there is probable cause or not. Masabi ng mga lawyers, may defects in form and substance. Hindi naman in-specify kung ano yung defects in form and substance. Well, mahaba po yata itong petition. It's as according to Kong Bell, it is over 100 pages. I think Okay, 2 days lang. 180. 2 days. Baka AI generated yung complaint. Hindi naman po sana. But while I haven't read through the whole thing, nakinig po ako sa briefing nung lawyers. And, well, ano po yung mga mali daw po yung form kasi
dalawang beses si Kong De Lima, si Honorable De Lima na nag-endorso ng complaint, yung second and yung third. Yun yung question nila. Una, wala naman pong prohibition anywhere under the law that you cannot do that. So how can it be question yung pagpasa ng form, parang ganyan, diba? As to substance, hindi pa ako masyadong umaabot dun po. But I understand that there are questions on it. Di lang po pa masyadong malinaw sa akin. So hindi ko rin siya masyadong. May question dito para kay Asek Arnel. Kanina nabanggit yung agree muna, shit tayo. Merong nakita ang pag-asa na 60% chance na may mamumuong El Nino. So coming from El Nino, worse with SE, not ST. Worse El Nino ng 2024. May mga katanungan, yung bang pagkakantang ginawa ninyo noong 2024 ay applicable pa rin sa pwedeng gawin ninyo sa impending El Nino 2026? Putuloy natin, iba na yung topic ninyo na. Di ba, mga kababayan? Ito yung kinakataranta, mga kababayan, ng kampo ni Sara Duterte, yung pagsubpena ng mga bank records. Yan, bank records of BP Sara Duterte may be subpoenaed despite bank secrecy law, sabi ni Luistro, Representative Luistro. Kaya gusto nilang ipatigil yung hearing na kanilang hiningi yung due process sa unang petisyon nilang final. Ngayon ang binibigyan ng due process, gusto naman nilang ipatigil. Yan sabi ng abogado kanina, mga kababayan, na kasama ni Representative Zamora doon sa guest. Hindi na namin anya maintindihan kung saan kami lulugar. O, di ba, mga kababayan? At tama yung analysis ng isang taga-media, yung isang reporter na natarante sila ngayon. Pag lumabas na lahat, yung mga senador, matatalian na sa kamay. Magdadalawang isip sila na i-acquit si Sara Duterte pag lumabas na yung napakalalakas na mga ebidensya. Kakalkalin na lahat. Sabi ko nga, uubara na si Sara Duterte sa justice panel pa lang. Kaya di sila nataranta na tumakbo, mga kababayan, sa Supreme Court, gustong ipatigil ngayon. You see? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia po. Mainam po sa mga cancer patients. Tingnan ninyo itong nangyari dito sa isang cancer survivor. Si Yoli Tan, isang ovarian cancer survivor. Sabi niya,
Barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yoli faced the fight of her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster and trusted by survivors. For your inquiries, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet po. Nakabase siya po sa Amerika. Yan po yung kanyang online selling. Sa mga mahilig naman po sa mga magpa-spa pala, mahilig magpa-spa, try ninyo po dito sa Pamper City, the Medical Aesthetics and Wellness Center. Matatagpuan po sa Asiana City, Parañaque City, Metro Manila. Pamper City by OMG, your luxury escape.